Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At usapang volleyball po tayo para sa vlog na ito at ating tatalakayin itong sunod-sunod na panalo ng ating kupunan na Team Alas Pilipinas dito sa mga international tournament. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At nagtapos nga po sa pangatlong pwesto or nag-uwi ng bronze medal ang Team Alas dito sa katatapos lang na CV League na ginanap sa bansang Thailand. Dahil apat na team lang po yung naglaban-laban. Ito yung Thailand, yung Vietnam at yung Indonesia. At the same time yung Team Alas Pilipinas. So pangatlo po ang Pilipinas dito sa nasabing torneo. Samantala sa susunod na mga linggo, susunod na linggo naman po is dito naman po sila sa Vietnam. August 8 to 10 po yung kanilang laban doon at parehong mga bansa yung kanilang makalaban. So dati mga kapolitika, naalala ko lang kasi nung time nila Valdez ay talagang hindi nila matalo-talo itong Team Indonesia, pero ngayon ay easy to win na lang ang nangyayari dito sa bansang Indonesia at dati is talagang nasa bottom tayo. Pero ngayon po ay happy to say na nakapag podium finish po tayo, and in fact last year nga po sa AVC Challenge Cup ay bronze tayo, CV League Leg 1 at 2 ay bronze yung ating nakuha doon sa nasabing tournament. So 2024, and then ngayon sa 2025 naman sa AVC Nations Cup ay silver yung nakuha ng ating kupunan, which is napakalaking karangalan po yun dahil 8 na teams yung naglaban dito sa AVC at silver yung nakuha or nasungkit ng Pilipinas dito sa International Volleyball Tournament nitong mga nakarang buwan. So happy to say mga kapolitika na talagang nag-improve na rin naman yung ating team dito pagdating sa mga international event. So marami po ang mga nagtatanong at palaisipan pa rin sa mga ilan, most especially doon sa mga bashers, na kung saan ay ano ba talaga ang rason kung bakit ganito lang ang improvement ng Pilipinas pagdating sa volleyball at sa mga international competitions. Well, sa tingin ko ang pinakamalaking factor talaga is yung pagpapalit ng sistema. Okay, kasi dati ay puro Pinoy lang mostly yung ating mga coach dito sa ating mga national team. So pag wala talagang maasahan kasi ngayon nga ay mababa po ang quality ng volleyball dito sa ating bansa. So we need someone na makapag-spark or makapagbago ng ganitong sistema, which is itong ang coach na kung saan ay import galing sa Brazil. Kasi pag sinasabi nating volleyball ay hindi talaga mawawala ang Brazil at sila ay isa sa mga best teams in the world. So hindi naman sila number 1 as of now as we speak pagdating sa ranking, pero talagang isa sila sa top 3 na pinakamagagaling pagdating sa volleyball. So isa yun sa malaking sa tingin ko ay na-share ni Coach De Brito yung kanilang mga best practices doon sa Brazil dito sa Pilipinas, kasi sinasabi nila ay magaling daw yung mga players ngayon kung kumpara doon kila Valdez. Meron sigurong factor na ganun, pero sa tingin ko yung pinakamalaking dahilan talaga kung bakit biglang umangat yung ating volleyball team or volleyball national team ay dahil talaga sa coach yan mga kapolitika. Okay? So maraming mga bashers at maraming mga negative reaction, most especially doon sa mga supporters ng Creamline, Cold Smasher, at hindi naman din talaga natin sila mapipigilan or hindi na maiwasan yan kasi gusto nga nila yung mga paborito nilang players doon sa Creamline ay talagang ipasok dito sa Team Alas. So kung hindi naman nag-work kasi yun, bakit pa ipilit mga kapolitika, diba? So nagtapos po bilang bronze medalist ang ating kupunan, and sa tingin ko ito yung team na dapat na alagaan for the future. At the same time dapat yung coach ay deserve din naman siguro ni Brito na i-extend kung yun ang magiging pasya ng PNVF. Okay? So yun ang aking mag-reaction at sa tingin ko itong nangyari sa Team Alas ngayon na sunod-sunod yung mga panalo nila ay makasaysayan mga kapolitika, na kung saan ay natatalo na natin ngayon yung mga malalakas na bansa dito pagdating sa volleyball dito sa Southeast Asia, like for instance itong Indonesia dati na mahirap ngang talunin, at yung mga ibang bansa dito sa Asia like yung Iran, yung Kazakhstan is natalo pa natin doon sa AVC. So ito sa tingin ko ay malaking achievement na kung saan ay dapat ring bigyan ng
ng karangalan, recognition or appreciation, acknowledgement pagdating sa sports. So kung dati ay meron tayong mga Alyssa Valdez, meron tayong Jaja Santiago at yung mga magagaling na players natin dito sa PVL na composed dito sa national team. Ngayon naman ang talagang bumubuhat sa ating kupunan ay yung trio na kung saan ay kakagraduate dito sa UAP. So mainly itong sila Solomon, sila Bella Belen, itong si Angel Canino. Talagang dapat itong pangalagaan mga kapolitika ng ating national team. At gusto ko lang rin po palang i-highlight itong si Elaurin na talagang laging naging game changer pagdating sa mga crucial moment, at most importantly yung brain ng team, itong si Gia de Guzman. So yun mga kapolitika, ang aking mag-reaction, maging opinion dito sa mga sunod-sunod na panalo ng Team Alas, kasi sa tingin ko I believe na worth it na bigyan natin ng recognition at acknowledgement yung kanilang effort bilang pagbibigay ng pagkilala sa ating bansa. Okay? So yun po ang aking mag-reaction, at ang sinasabi nga ng iba ay mas magaling daw ang Team Alas ngayon kung ikukumpara doon sa panahon ni Valdez. Naniniwala po ba kayo? At ano sa tingin nyo ang naging sekreto at naging dahilan kung bakit maganda ang improvement at development ng ating team pagdating sa mga international volleyball competition or international volleyball tournament? At gusto nyo pa ba na i-extend ang contract ni De Brito dito sa ating national team? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.